So, sino yung sa MRT? Sino nandito? Mr. Chair, sa MRT, acting ASEC for rail is with us through Zoom po, ASEC Jomar Lua po. Was he recently appointed? Yes, Mr. Chairman. Jomar. Luma. Lua. Wala na yung mga luma na sibak na. Meron pong, wala na po, Mr. Chair, and there's a new Undersecretary for Rail, Undersecretary PJ Batan po. Okay. Sino yung, nasaan si Yusek Jomar? Yusek? Asek. Nasaan si Asek? Wala dito physically present. Sir, we invited them, but they confirmed their attendance, but they're not here yet. And sa online, wala rin po. And then Wala pa po. send mo sa PINA Okay, sir. Noted. ang pakitawagan. At kapag sa sunod, hindi pa rin sumipot, ipakontempt mo. Pakulong natin doon sa baba. Grabe naman sila. So sa ngayon, wala makakasagot nito. Ito yung MRT, tad-tad ng problema eh. Unlimited availability of beep cards kasi nag-inspect po yung team ko. Inutusan ko na magtingin-tingin kayo dyan kung ano yung mga problema sa MRT. Ang daming nakitang problema, tad-tad ng problema itong MRT. Ubus agad ang beep cards 5 a.m. pa lamang. Kaya nangyari, pumipila yung mga commuter, yung mga tao sa cashier. Kaya umabang pila. Walang MRT talaga dito. In 5 minutes pa. Sa Zoom. LRT nandito? Hindi, pero merong representative from the LRT. And who is that? Sir, please have a seat. Good afternoon, sir. Okay. Okay. Good afternoon, sir. Let's talk about the fare hike. Minimum fare for beep cards will go up from 43 to 52, while the minimum fare will increase from 15 to 16. Ano po itong increase na ito? Sir, I'm sorry po. I'm not the person to answer with regards to pay height, sir. But with regards to previous question, with regards sa beep cards or so. Beep cards masagot mo. Maaari po, sir. O sige, bakit po kulang yung mga beep cards? Currently, sir, bali meron naman po kaming mga existing cards. Sa line 2 po kami, sir, LRT line 2. Available po siya sa mga ticket vending machine. But there are instances po talaga na nauubusan din po. Pero normally, meron naman din po kaming posting sa Facebook page namin ng mga availability ng cards sa station. Ang ibig mong sabihin, palagi kayong merong beep cards na available, hindi na short. Hindi na po yung pila yung mga tao para bumili ng beep cards sa cashier. Sir, bali, so far po, sir, may mga nabibili naman po yung mga pasahero. But right now po, mayroon po kami nire-resolve with regards sa yung iba ata is bumibili ng maramihan. Kaya our administrator is creating a policy po with regards sa issuance ng beep card as one person. Bakit yung At least pinapayagan? po. Okay, ba't pinapayagan yun? Yung pala, nag-hoarding sila tapos ibebenta pa siguro, may tubo. So, Sa ngayon po, sir, bali under study po. Pero nasa ticket vending machine shop, medyo uncontrolled po doon yung Okay. scenario po. Yes, sir. so pag sa vending machine ka bumili, pwede kang bumili 1 to sawa. Actually, sir, kasi very, ano na po siya, kumbaga ang transaction po doon, machine and yung bumibili na lang po. So, how about kung maglagay kayo ng bantay doon sa vending machine na mag-monitor lahat ng bumibili para masiguro na hindi sila bumibili ng 12 na. Yes, sir, bali, we're Para planning. magkaroon pagkakataon yung iba na opportunity na makabili din ng beep cards. Yes, sir. Opo. Part po siya ng plan po namin sa ngayon, sir. Sa magiging control po, I think is the
the allocation will come from the station teller na lamang po. Para mas control po, parang teller to passenger po direction. So, my staff did an inspection, yung pinagmamalaki mong makina ay sira-sira, nagmamalfunction. Sir, With regards po sa mga ticket vending machine po, continuous naman po sir yung corrective maintenance po ng aming service provider po. corrective maintenance, continuous corrective maintenance. May part din po sir na preventive and corrective maintenance pero Kaya nga, sir, yung Nagkakaproblema. mga staff ko last week and the week before last week, pumunta, sira-sira yung ibang mga makina. Meron pa mga makina na hindi tatanggap ng bagong pera, kailangan coins. Diba? Kahit na lumang pera ilalagay doon, hindi tatanggapin ng makina. Nagmamalfunction. Kaya humaba ang pila na naman. Oh. Kapareho mo lang LTFRB. Dapat, gaano katagal ka na sir sa ano? Sa LRT? sir more than 20 years na rin po sir from LRT line 1 po papunta sa line 2 po. Grabe ka naman sir, oh. 20 years ka na pala, hindi mo pa rin alam ginagawa mo. Dapat, instinct na lang yun na kailangan yung mga machine palaging nami-maintain, palaging nagwo-work, at yan ang dahilan kung bakit humahaba ang pila kapag nag-malfunction yan, haba ang pila ng mga tao na gusto makabili ng ticket. Yun lang yun sir, basic yun. 20 years ka na. Alam mo na dapat yun. Ano yung mga dahilan kung ba't naghahaba ang pila? You do a study regularly. What could be the reason? At isa yan, yung machine. Isang machine available kasi yung isang machine, yung the other machine is sira. Alam niyo yun, sir? Naku, sir. Yan tayo eh. Kaya nga, pag nag-usap ulit kami ni Secretary Vince Dizon, sabihin ko about time, magsisibak na siya na magsibak. Sayang yung mga pasweldo sa inyo eh. Wala kang ginagawa. Na-inconvenient inconvenience yung yung mga pasahero. Ito, mamaya na muna. Okay, yung connection from MRT to LRT, malabo, hindi malalaman ng mga tao, walang signages, walang direksyon kung paano sila makalipat, maliligaw sila ikot-ikot, ba't hindi kayo nag-uusap? LRT and MRT. Okay, steady ka lang muna dyan. Andito na si Roda Espejo from MRT3. Ma'am Roda, magandang hapon. Magandang hapon po, Senator. Ano po yung posisyon nyo dyan sa MRT? Ako po ang Chief ng Station Division po ng MRT. Okay. Gano'n lang kayo katagal sa MRT, ma'am? 25 years na po, Senator. Agoy, 25 years. Tapos inutil yung binibigyan mong serbisyo sa taong bayan. Nag-ikot ka ba sa MRT? Nag-ikot po kayo? Opo, Senator. Hindi nga. Hindi nga. Walang biruan. Sige na, magkamaya. Nag-ikot ka ba talaga? Opo, Aminin mo na. Oh, ma'am, okay lang umamin. Tao lang tayo. Aminin mo na hindi ka Pero, nag-ikot. sir, hindi po kami araw-araw. Occasional po kami nag-iikot. Okay. Gaano ka, ilang beses sa isang taong ka nag-ikot? 20 years ka na, di ba? Sa isang taon, ilang beses ka nag-ikot? Sir, lalo na po halimbawa, sir, kapag may mga insidente, pumupunta po kami doon. Okay, Tapos- kung may insidente, saka kayo nagpupunta. Kung walang insidente nangyari, hindi ka pupunta. Yun na yun. Hindi din po, sir. Pagka po may mga kailangan tignan, pinupuntahan po namin, may kailangang ayusin po. Ma'am naman. Tsaka po sumasakay din po kasi ako ng MRT, sir. Madalas po sa Shaw Boulevard, sa Ortigas, sa Taft. Nagpupunta rin po ako. Kung So saan kung sumasakay ka, baka manhid ka o baka pag sumasakay ka, nakapiring yung mata mo, ma'am. Hindi nga po. Kasi kung nakabukas yung mata mo habang sumasakay ka ng MRT on a regular basis, may kita mo kung ano yung mga problema. Mababaho, mapapanghi. Na train station. Yung mga iba pa, tinake over na ng mga vendor at hindi na makadaan yung mga commuter.
Sir, Oh. sir, yung sa top station po, na-clear na po namin yung mga vendors doon. Pero matagal na nandun, ma'am, di ba? Opo. Kung Pero- regular kayo na umiikot doon, nakita nyo na yon. Butas-butas na bubong ng waiting shed, MRT Trinoma Station. Paano yan, ma'am? MRT, LRT connection, mapanghi mga daanan. Opo. March 17 lang, nag-check yung mga tao. Paano po yan, ma'am? So, ibig sabihin, hindi ka nag-iikot po, ma'am. Senator, kasi po, pag pinapalinis naman po namin yan, kaya lang po, may mga instances po talaga na, halimbawa, nilinisan po, tapos may mga ihi na naman po. Hindi rin po talaga namin, wala po kasing naka-standby na mga kasi kung tutuusin po, hindi na rin po talaga siya. Daanan po kasi, hindi na po pinakasakop ng MRT stations po. MRT, LRT connection yun eh. Common walkway po siya, Senator. Eh di maglagay kayo ng mga tao na mag-assign kayo ng mga tao na maglinis yan on a regular basis. Opo, pag po, yun nga po, pinapupuntahan po namin kapag ka po pinapadaanan po namin. Kaya lang din po syempre yung bilang po ng janitors din po namin. Hindi po kasi kasama sa allotment po, sa posting yung mga common walkway po. Pero do something, ma'am, kasi Opo. sakop pa rin yun ng teritoryo nyo eh. Opo. Po, Paano yung butas-butas na bubong ng waiting shed sa may MRT Trinoma? Sir, hindi rin po namin kasi sako po yung waiting shed na yan. Sa pagkakaalam ko po parang si MMDA po yata ang may nagpagawa po niyan. Si MMDA. Hindi, ito sa North Avenue to eh. Sa MRT Trinoma Station yan eh. Okay, nasan si MMDA? Nandito si MMDA? North Avenue. MMDA? So, sa Good may, afternoon po, sa Chairman. may southbound to, no? Sandila po, Madam. Sir Gabriel. Magandang hapon Ano po, yan? Chair. Kita mo sa picture. Ikaw raw, kayo raw may responsibility niyan. Yes, sir. We will we'll relay this to the office, to the department po na nag-handle ng rehabilitation of such as mga waiting sheds po. Okay. Anong gagawin niyo, sir? Sir, i-expedite po namin. If it is within our jurisdiction and responsibility of the agency, definitely ipapaayos po Ayusin natin. niyo, sir, kasi bitak-bitak eh. Bambang maya, mag-costo ng accident. Baka gumuho ito and all. Inspection niyo, sir. Noted po, Sen. Can you do that tomorrow? Will do po, Sen. Or Will do. today na? Ma'am, pagkatapos ito, magpatawag ka ng inspector, tingnan. At kung ano yung dapat gawin, gawin natin. Yes po, sir. We'll Thank you, do that. sir. Balik ulit tayo kay Madam. Madam. Paano ni Madam? Yes, sir po. Okay. Sabi niyo po kanina, sumasakay kayo ng MRT, particular na dyan ng Ayala and Taft Station, araw-araw, sabi niyo po. Sa Boulevard po, pag sumasabay po kasi ako sa husband ko, top niya ako binababa. Minsan Sa Taft ka binaba. tapos either po Shaw Boulevard, minsan po Ortigas. Okay. Ganun po. Yes, ma'am. Kahit pa paano nakakapag-ikot po. Exactly. Kaya ang sinasabi ko kanina, kapag bumababa ka doon, maaaring nakapiring yung mata mo. Kasi kung hindi nakapiring mata mo, malalaman mo ng haba-haba ng pila dahil sa palpak na payment system at sarado mga booth. Sa MRT po, sir, wala naman po kaming sinasaradong mga booth. Baka po nagkataon na naka-break lang po yung teller kasi sir, meron po silang 20 minutes break din po. Hindi pwede. Dapat may karelyebo. Walang masama na magkaroon ng break ang isang teller o mag-lunch siya. Pero pag siya nag-lunch o nag-break, meron siyang karelyebo. Sir, may mga times po kasi sir na hindi po, kulang po yung mga tao natin, yung staff. Eh di mag-hire ka ng tao, dagdag ka ng tao. Ang laki-laki ng kinikita ng MRT. Apo. Dagdag ng tao. Sir, kasi kung ano lang po yung na-approve po ng DBM positions na teller, yun lang po yung pinagkakasya namin na i-allocate sa bawat Ma'am, po. then you tell us and we'll tell the DBM sa budget deliberation. Bukas Opo. yun ang mga bibig nyo. Sir, Kung ganyan po yung problema, then sabihin nyo lahat sa pagdating ng budget hearing, susuportan ko kayo.
Salamat po, Senator. Actually, Senator, meron po kaming proposal nga po dati na yung sa rationalization po ng MRT na nagpapadagdag po talaga kami ng mga ticket sellers kasi nga po may time po talaga na hindi namin napapatauhan yung POS, yung pinaka ginagamit po ng teller natin kasi wala po talaga mai-allocate na tao. Kasi yung pinagkakasya lang po namin yung approve po ng DBM positions. Oo nga, ma'am. Sige, kung yan ang problema ninyo, meron kayong proposal, you propose it to me, come to my office. And then Salamat po. pagdating ng budget deliberation, ilalaban ko kayo Salamat po. Salamat po, Senator. para maibigay sa inyo yung narapat na budget para sa kumbinyente ng mga pasahero natin. Maraming salamat po, Senator. Isasubmit po namin sa inyo. Oh, sabi mo sumasakay ka sa MRT araw-araw. Tama. Opo. Baka hindi ka nakapiring, baka patintenga mo may nakasaksak ng bulak. Hindi nga. Di ba? Why did I say that? Yung public address system, choppy at halos hindi maintindihan. Ang dami ko na nakausap ng mga tao and then yung mga staff ko talagang naka-experience na yung public address system nila. Ang labo, halos hindi maintindihan. Totoo po yun, Senator. Oh, tama, di ba? Opo. Nakapiring ka na, may nakapaskil pa sa tenyo po, madam. Senator, kasi po yung sa train system po, isa po yan alam ko sa gustong i-improve ng MRT. So, yan po ay ano po ng ating part ng maintenance provider po natin ang paggawa po ng mga public address system natin. O kaya nga, so, kung nag-agree ka sa akin, so, nung malaman mo, narinig mo na gano'n pala, balasubas yung sound system, palpak sound system, ano pong ginawa nyo? Sir, kapag ka po halimbawa nakasakay ako sa train, nire-report ko po agad yun sa control center namin. Kaya nga, so after na nireport mo, hanggang doon na lang. Si control center po, i-report po niya yan sa maintenance provider namin para Okay, po, pagkatapos, opo, isa sa ayos po yan. Kasi chine-check naman po yan, may regular checking po ng oo mga nga ma'am, kaso, for the longest time, yung pong problema palagi yung public address system. Opo. Hanggang report ka lang pala. Opo, Dapat kasi po may follow-up ma'am. Opo, Senator, kasi po yun lang po yung jurisdiction ko as head ng station po na i-report, iparating kahit nga po yung mga train driver na nagkakamali. Kaya ma'am, come on, listen to me. O, nireport mo na may problema and then after a week, after a month, wala pa rin nangyayaring action. Sabi mo, nagawa mo ng ginagawa mo out of my jurisdiction ng iba pa. Come on, then that means you're incompetent po. Because you have to find a way na para mabigyan ng solusyon yung problema inireport mo. One way or the other. Not that after na mai-submit mo yung report because there is a complaint, papabayaan mo na kasi out of your jurisdiction na. Kasi may marami na mga dadaanan. You're incompetent, madam. Senator, sige po, iaano ko po sa aming maintenance provider na patuloy na i-improve po yung aming public system at i-follow up ko po yung, kasi Senator, baka po nagkakataon na meron po talagang garalgal. Kaya nga po. Maliit na bagay ito, mama. Opo. Itong mga binabanggit ko. Pero this will show to us kung sino kayo dyan sa MRT na sineswelduhan ng mga commuters ng taong bayan. Opo, Senator. This will define your character. Anong klaseng mga tao kayo dyan sa MRT? Kayo ba yung mga ningaskugon? Kayo ba yung mga tamad? Kayo ba yung mga inutil, incompetent, etc., etc.? I'm sorry for those words, ma'am, ha? Pero Naintindihan. yun po yung lumilitaw, especially 20 years na kayo, yung isa 25, 20 years. Dapat matik na po yun, in-stick na sa inyo kung ano yung mga dapat gawin para mapaganda yung servisyo. Ngayon, binabanggit niyo po yung public, yung service provider. O di, kung hindi sumusunod yung service provider, talk to them, sanction them. Di ba? Opo, Senator. Pasensya na po, Senator, pero we will take note of your comments. Thank you po, madam.